Kung ako po ang pipili sa kanilang dalawa mga kamuka, I would go dito sa Pambansang Tinipid, Sir Lawrence ang galing. Basta honest, real sa'yo ay sasabihin. Pambansang Tinipid, sa kanya ang hihiling. Basta produktong salit, lahat ay bibiin. Hi mga kamuka, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong pambansang human guinea pig. Heart, heart! Marami nga po sa inyo ang nagko-comment, nagme-message at nagsasabi na Sir Lawrence, pwede ka bang gumawa ng in-depth comparison ng dalawang trending na product na mga ito? Walang iba kundi ang The e.l.f. Nano White Nose na Premium White Plus at saka yung Jenny Moon na Pro Derma Plus Body Booster! Gumawa na nga po tayo ng separate videos ng dalawa na ito, and kung gusto nyo pong mapanood yung in-depth, talagang as into the highest level ang pagka-in-depth, maglalagay na nga lang po tayo sa description box sa baba. And also maglalagay nga rin po tayo ng mga legit shop kasi maraming peke po nitong dalawang ito. As in, napakaraming peke. Kaya make sure na bumili po tayo sa legit shop. May research team po tayo. Maglalagay na nga lang po tayo dito sa ating cart. Ayan, meron po dyan. At i-click nyo mismo yung pinaka-screen natin. Lalabas yan. As in, sa screen ng phone po natin na lalabas po dyan. And also, maglalagay rin tayo sa description box sa baba sa mga ayaw mag-click dyan and everything, di ba? Ang number one standard nga po natin dito sa ating channel, hindi po tayo nagre-review ng hindi FDA registered, FDA notified, or tinatawag nyo po na FDA approved sa country of origin man or dito po sa Pilipinas. Etong dalawang ito, mga kamuka, hindi po sila FDA notified dito sa Pilipinas. Pero sa country of origin naman po nila, which is sa Thailand, yes, sa Thailand po sila galing, ay FDA notified naman po, or FDA registered or FDA approved nga po sila sa country of origin nga po sa Thailand. Naiintindihan ko na nga rin po kung bakit gusto nyo silang ipag-compare kasi halos parehas nga po sila mga kamuka. Hindi parehas ng ingredients na pag-uusapan natin maya-maya, pero almost the same sila ng mga ginagawa or pwedeng gawin sa atin. Pero nagkaka-different nagiging magkaiba nga lang po sa ingredients. Uunahan ko na po kayo. Hindi sila pwedeng paghaluing dalawa mga kamuka. Kasi I'm sure magdami na naman sa inyo nagtatanong, pati doon sa mga comment section, Sir Lawrence, pwede ba pagsabayin si Jenny Moon at saka si The e.l.f.? The answer is no. Kasi parehas na nga po silang potent, katulad ng sinabi ko nga po doon sa mga review videos natin, hindi sila pwedeng pagsabayin mga kamuka. Kung ayaw nyong masira yung ating skin, yung skin barrier po natin, huwag tayong masyadong makulit. Pagdating nga po sa packaging nila, I have to give it dito sa The e.l.f. Napakaganda ng packaging niya mga kamuka. Very premium, tapos travel friendly siya. Nakalagay po siya sa ganyan. O, napakadali. Ipapump mo lang siya. Napakadali. Unlike dito kay Jenny Moon, ang hirap niya mga kamuka kasi medyo messy. Ayan na nga messy siya talaga mga kamuka. Though, very sealed naman siya, pero once nabuksan nyo nga po siya, ang messy-messy niya. Tapos ayan po siya, may scoop siya, pero yun nga, medyo messy siya if i-compare po natin sa The e.l.f. Let's dig deeper na nga po sa kanilang ingredients. Of course, dun kayo magpo-focus mga kamuka kasi yan po ang mag-e-effect sa atin. Alam nyo, when it comes to ingredients, mas transparent itong si Jenny Moon. Transparent siya in a sense na lahat po ng ingredients list niya, makikita pa rin natin dito sa pinaka-packaging itself. Ayan lahat ng ingredients niya. Unlike ito pong si The e.l.f., medyo wala nasa box lang. Kaya kapag tinapon nyo po, hindi nyo na makikita kung ano nga ba yung mga ingredients. And at the same time po, mas transparent nga rin po itong si Jenny Moon when it comes sa paglalatag ng kanyang ingredients. Sinabi talaga nila na ito yung mga ingredients namin. Unlike itong si The e.l.f., medyo may mga sinasabi sila katulad nito. Nakalagay na may nano white dose sila. Pero kapag iisipin nyo nga po, ano yung nano white dose na yan, di ba? Anong ingredients siya? Glutathione ba? Or ano nga ba yung nilagay nyo? Ang sinabi nyo lang, nano white dose. Pero yung nano, mga kamuka, it's a new technology na po yan at sinasabi nga po,
na mas mabilis ang absorption nito sa ating katawan kasi mas maliliit na nga po na particles. Pero yun nga rin po talaga mga kamuka, hindi naka-indicate kung ano nga ba yung nano white dose na nilagay nila na ingredient kasi yun lang yung nakalagay doon nano white dose. On the other hand naman nga po, napakalinaw nitong kay Jenny Moon kasi nakalagay dito na meron nga po siyang kojic acid palmitate which is okay nga rin po sa pagpapaputi kaso ang downside nga po niyan, pwede pong mag-dry ang ating skin. May tranexamic acid nga rin po ito, may alpha-arbutin. Actually, pareha silang may alpha-arbutin, no? May glutathione. Tapos may 39 na amino acids nga po siya. Ang kagandahan nito mga kamuka, very transparent nga po siya. Ayan siya, nakalagay siya lahat dito kung ano yung mga actives niya. While ito nga pong si DF, medyo nakatago siya ng konti. Though nakalagay po siya doon sa likod, pero may mga specific ingredients pa rin tayo na hinahanap. And yun nga rin po yung nagkakaroon tayo minsan ng problem. Kasi kapag hindi nga po detailed, baka may allergic reaction tayo doon or may allergy tayo, hindi natin alam. Kaya nga, di ba, tinitingnan natin isa-isa. Kasi ako nga po, may hypersensitive skin po ako. Diagnose po talaga ako niyan. Konting lagay lang, konting pagkapit lang sa balat ko, nagre-react talaga siya, namumula, nagbe-breakout po tayo sa mukha. Kaya napaka-perfect ko nga rin po talaga bilang inyong pambansang human guinea pig, di ba? So sa usapang ingredients, I have to go with Jenny Moon. Now, let's go naman nga po sa experience. Kung gusto nyo nga po silang gamitin, parehas po sila ng pwedeng application. Pero hindi sila pwedeng pagsabayan mga kamuka. Ang application po nila, of course, after natin maligo, pero sa gabi na lang talaga. Okay. Though pwede silang gamitin sa umaga, pero you have to really use SPF and every 2 to 4 hours, kailangan po natin mag-reapply. Pero kung tamad kayo, sa gabi nyo na lang silang i-apply mga kamuka para makita nyo talaga yung full potential and at the same time, hindi kayo directly na naaarawan. Kasi yun nga po yung kalaban ng mga nagpapaputi. I'm sure nga po, pumunta kayo dito sa ating channel, pinapanood nyo to kasi gusto nyo nga pong pumuti at gusto nyo gamitin yung dalawang product nito or gusto nyo gamitin yung isa sa mga products na ito. And yes, hindi po talaga tayo pwedeng maarawan mga kamuka. Or kung nagpapaaraw man tayo, maaarawan man, kailangan talaga po nating mag-SPF every 2 to 4 hours. So after nga po natin maligo or sa gabi nga po, kung matutulog na po kayo, dapat clean po ang inyong skin ha. Huwag kayong mag-a-apply nito na galing kayo sa work, nakakaloka kayo, baka lalong ma-irritate ang inyong skin mga kamuka. So mag-pump nga lang po tayo, ganyan yung itsura niya. Let's go first dito kay The Elf. Then after that, is tsaka po natin siya i-a-apply sa ating skin. Alam ko na kung bakit yung iba nga po, katulad ng sinabi natin sa review video natin, na hindi sila nagagandahan or nakukulangan sila. Kaya kung ano-ano pa yung pinaglalagay nila. Kasi nano nga po ito. Ibig sabihin, hindi po natin siya makikita sa skin barrier, wala siyang instant whitening, wala po siyang instant brightening. Kasi sa kaloob-looban nga po siya. So, ayan nga po si Nano, mga kamuka, itong si The Elf, ganyan po yung pag-apply. Nasa sa inyo na nga po yan, kung gusto nyo po siyang applyan pa, yes, pwede siyang i-layer, pero yung i-layer nyo po na lotion, it must be gentle, hydrating, or moisturizing lotion. Huwag na yung masyadong whitening, no? Kung gusto nyo mag-whitening lotion, sa umaga na po siya, mga kamuka. Kasi ito nga po ay very potent na. Same with this one. Kay Jenny Moon, ganun nga rin po sa gabi, bago tayo matulog, ilagay nyo po siyang ganyan, kuha po tayo, tapos i-apply nyo po yan. Then kung gusto nyo nga po mag-apply pa, kasi ang downside nga rin po nitong si Jenny Moon ay drying po siya based sa experience ko po, kaya pwede po kayong mag-hydrating lotion pa after. Nasa sa inyo nga po yan, pakiramdaman nyo yung inyong skin, pero wag na yung masyadong whitening pa mga kamuka. Now, nakwento ko na nga po sa inyo kung paano natin siya gagamitin. Sa experience ko po mga kamuka, both po sila na ginamit ko ng araw-araw. Kasi nga po, pambansang human guinea pig nyo ako, kailangan kong itry talaga or i-explore nga po talaga ang potential nila. Nung ginamit ko po araw-araw si The Elf, ang nangyari po, nagka-rashes ako. Makikita nyo doon sa review video natin na nagka-rashes po ako, hindi ko po naging kahiyang etong si The Elf if araw-araw ko po siyang gagamitin. On the other hand naman po, ito pong si Jenny Moon, ginamit ko po siya araw-araw and luckily or fortunately, hindi po tayo nagkaroon ng rashes, hindi tayo nag-breakout. Pero ang downside nga lang talaga nito ni Jenny Moon, lalo na sa may dry skin, is nakaka-dry nga po siya. Kaya make sure nagagamit pa rin po talaga tayo ng hydrating lotion or gentle lotion po. Dito nga rin po kay Jenny Moon, kapag ginagamit ko po siya, nagkakaroon po ng yellow yung aking fingers. Kaya isa po yan sa dapat i-consider nyo. Magugas na lang po kayo. While dito naman po kay The Elf, ay wala po tayong na-experience na ganon. Pagdating
Pagdating naman po sa studies or sa mga test, mas meron nga po itong si Jenny Moon. Pinakita ko po doon sa review video natin na tinest nga po ito sa may mga sensitive skin or sa skin ng tao, sa skin mismo ng tao, sa balat ng tao. And okay po yung kinalabasan. Unlike dito po kay The Elf, wala po siyang ganon mga kamuka. Pero again, nasa sa inyo nga po siya. Nilatag ko lamang po. Kung ako po ang pipili, sa kanilang dalawa mga kamuka, I would go dito sa Jenny Moon. Okay, based sa personal experience ko lang siya mga kamuka, magkakaiba nga po tayo na experience kasi dito po nagka-rashes ako, tapos hindi po ganoon na naka-indicate talaga yung lahat ng ingredients niya. Unlike this one na mas detailed po, mas nakita natin, and then may studies pa, may test pa na okay sa sensitive skin, hindi ako nagka-rashes. So, mas okay po siya sa akin. Pero again, both of these two, okay naman silang dalawa, pero magbo-boil down nga lang po siya sa preference po natin. Pero ako, mas okay po siya sa akin if i-compare ko dito. Kayo mga kamuka, anong mas nagustuhan nyo dito sa dalawa, or kung may mga ginagamit ba kayo dito or may mga iba pa kayong ginagamit, mag-comment kayo dyan sa baba at magkwentuhan tayo. Syempre kung gusto nyo nga pong bumili meron po tayo yan dyan po. Bili-bili kayo dyan para legit po talaga silang dalawa. From Thailand po talaga yan at mga legit sellers po natin. And kung gusto nyo nga po mapanood yung review natin dito sa dalawang ito, meron po sa description box sa baba at maglalagay na lang po tayo dito sa gilid-gilid letters natin. Paano ba yan mga kamukha? Magkita-kita po tayo sa susunod nating video para kumikinang-kinang-kinang-kinang ina po tayo. Until our next one po, click nyo na to.